Channeling your energy. Your soul calls here. Hello Gemini, Sun, Moon at Rising. This is your August 2026 collective reading. At tandaan, collective reading ito ha, kaya hindi ito para sa lahat. Kunin lamang ang nagre-resonate at iwan ang hindi. At ang angel number mo for this month of August ay 0303, taking chances. Ayan Gemini. Pinapaalala sa'yo ng universe na minsan ang hinihintay mong breakthrough ay nasa kabilang side ng isang desisyong matagal mo nang iniiwasan. Success, knowledge, friendship, optimism, at yan ang vibration ng numerong ito. Pero may paalala rin, huwag hayaang maging dahilan ang impatient para gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Kung may bagong opportunity na darating ngayong August, huwag agad matakot. Hindi lahat ng pagbabago ay kapahamakan. May mga pagkakataong kailangan mong lumabas sa comfort zone dahil doon nagsisimulang magbukas ang mga pintuang matagal mong ipinagdarasal. Magtiwala sa kakayahan mo, magtiwala sa timing ng universe. Minsan ang isang yes ay kailangan para tuluyang magbago ang direksyon ng buhay mo. Bago tayo magsimula, grounding muna tayo. Huminga ng malalim. Inhale, exhale at dahan-dahang exhale. Isa pang malalim na hinga, hayaan mong kumalma ang isip at puso mo. Inanyayahan ko ang ating Divine Creator, ating mga Spirit Guides, Guardian Angels at mga gabay ng liwanag na protektahan ang reading na to. Gabayan ninyo kami na mailabas lamang ang mensaheng para sa pinakamataas na kabutihan ng bawat Gemini na nanonood. Hindi ako ang unang nagme-message, isa lamang akong instrumento upang maihatid ang message na kailangan ninyong marinig sa tamang panahon. At simulan na natin. Gemini, sa pagpasok pa lang ng August, napakalakas ng energy ng isang tema. Pakiramdam ko marami sa inyo ang nasa pagitan ng lumang paniniwala at bagong direksyon ng buhay. Parang may bahagi ng sarili mong nagsasabing, hindi na ito ang dating ako. May pagbabago sa pananaw, may pagbabago sa priorities, may pagbabago sa mga taong gusto mong makasama. Hindi ito bigla ang transformation, unti-unti itong nangyayari at maaring napapansin mong hindi ka na masyadong interesado sa mga bagay na dati mo kinagigiliwan. Hindi ito pagiging malamig, hindi rin ito pagiging suplado, nagmamature lang ang energy mo. May isa pang malakas na lumalabas, hindi lahat ng nasa paligid mo ay tunay na masaya para sa mga plano mo. Maaring may mga taong dati mong tinatawag na kaibigan, pero ngayon parang lumalayo o kaya naman ikaw naman ang kusang lumalayo dahil nararamdaman mong hindi na healthy ang samahan. Kung may napuputol na connection ngayong August, wag mong piliting ibalik kung paulit-ulit lang ang parehong cycle. May dahilan kung bakit nililinis ng universe ang circle mo. Mas gusto nitong mapalapit ka sa mga taong tunay na susuporta sa paglago mo. Pagdating sa trabaho o career, nakikita ko rito na may pagkakataong matagal mo nang hinihintay pero may delay. Hindi ibig sabihin nito ay canceled. Delay lang. Parang may email na hinihintay, may tawag, may approval, may interview, at may project, may promotion, at may client. May documents pero mabagal ang usad. Kung OFW ka, maaring may processing na mabagal. Kung naghahanap ka ng trabaho, huwag mawala ng pag-asa. Ang timing lang ang inaayos. Hindi ibig sabihin na wala nang darating. At financially, nararamdaman ko hindi ito yung buwan ng biglaang jackpot. Mas nakikita ko rito ang dahan-dahang pag-angat. Unti-unting bumabalik ang stability. Kung may negosyo ka, wag mong isipin na maliit lang ang progress. Minsan ang pinakamalaking negosyo nagsisimula rin sa maliit na kita. Patuloy ka lang.
consistency ang magdadala ng resulta. May isa ring energy na nagsasabing may isang desisyon kang kailangan ng harapin. Matagal mo na itong iniiwasan. Maaring tungkol sa relasyon, trabaho, pamilya o isang sitwasyon na alam mong hindi na healthy pero nananatili ka pa rin. Ngayong August, parang sasabihin ng universe, hindi mo na pwedeng ipagpaliban. Kapag patuloy mong iiwasan ang dapat mong harapin, nako, paulit-ulit lang ding babalik ang parehong lesson. Para sa mga singles, ayan, nag-aabang kayo lagi sa love reading, Kung single ka, may possibility na may taong gustong lumapit, pero pareho kayong may emotional baggage. Isa sa inyo ay hindi pa ganap na tapos ang nakaraan. Kaya kahit may attraction, mabagal ang usad. Huwag mong pilitin ha. Hayaan mong kusang mabuo ang connection. Kung para sa'yo, hindi ito lalampas. Kung dating naman or getting to know each other pa lang kayo, may miscommunication at may mga salitang hindi nasasabi, may mga expectation na hindi malinaw. Ang advice ng spirit ay maging tapat. Huwag manghula, ayan mga Gemini people. Mas mabuting magtanong kaysa gumawa ng sariling conclusion. Para sa mga married o long-term relationship, nakikita ko rito ang responsibility. Maraming iniisip, bills, bahay, mga anak, trabaho. Kaya minsan nakakalimutan na ninyong alagaan ang relasyon. Hindi dahil wala ng pagmamahal ha, kundi dahil pagod. Ayan, ang feeling, pagod na pareho. Ngayong August, subukan ninyong magkaroon ng simpleng quality time. Hindi kailangang mahal. Kahit simpleng pag-uusap bago matulog ay malaking tulong. Kung may mga anak, mas magiging focus ang pamilya ngayong buwan. May batang nangangailangan ng emotional support, hindi lang financial support. Makinig, makipagkwentuhan, mas kailangan kanila kaysa sa inaakala mo. Kung may bahagi na tumugma sa sitwasyon mo, pasalamatan mo ang universe. Kung hindi naman, okay lang din ha, dahil collective reading ito at hindi lahat ng message ay para sa lahat. At ang mga energy na nafe-feel ko ngayon is about OFW ito May mga Gemini na nasa ibang bansa o may planong umalis or mayroon akong nakikita na process na medyo mabagal pero hindi ibig sabihin ay denied ha. Para itong may hinihintay na visa, contract renewal, deployment, approval o employer na matagal sumagot. Ang advice ng spirit ay huwag mawalan ng pag-asa. May mga bagay na hindi kontrolado ng tao pero kontrolado ng divine timing. May possibility din na may Gemini na pinagpipilian kung mananatili ba sa kasalukuyang bansa o lilipat sa ibang opportunity. Ang lumalabas na energies ay konektado sa mga bansang may maraming OFW tulad ng United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Singapore, Canada, Australia, Japan, South Korea, United Kingdom at New Zealand. Hindi ibig sabihin na yun mismo ang bansang pupuntahan mo ha. Ayan lamang ang mga energies na pinakamalakas na lumalabas sa collective reading. Kung naghahanap ka ng trabaho abroad, ipagpatuloy mo lang ang applications mo. May progress na paparating kahit hindi mo pa nakikita ngayon. At paalala lamang, nakikita ko dito sa health energy, hindi ito medical diagnosis ha. Spiritual energy lamang ang binabasa natin. Ang pinakaunang lumalabas ay stress. Napakaraming Gemini ang sobrang pagod mentally, pero kahit natutulog ka, pagod pa rin ang pakiramdam mo. Nakikita ko rin ang energy sa ulo at migraines, batok at leeg, balikat, tiyan o digestive system, acid o hyperacidity, lower back, tuhod, paa na madaling mangalay, at kung matagal mo nang nararanasan ang mga ito o lumalala ang sintomas, mas mabuti pa rin
magpakonsulta sa mga healthcare professional. Ngayong August, huwag mong pabayaan ang pahinga mo. Hindi ka machine. Hindi mo kailangang akuin ang lahat. Kung ikaw ay senior, Gemini, o may mahal kang senior sa pamilya, may message ang spirit. Mas magiging mahalaga ang regular na check-up ngayong buwan. Huwag ipagpaliban ang maintenance medicine kung may matagal nang hindi nakakausap na magulang o lolo at lola. Ito rin ang panahon para kamustahin sila. Simple lang minsan ang gusto nilang marinig. Isang tawag, isang bisita, isang yakap, ganyan. Habang may pagkakataon, iparamdam ang pagmamahal. Marami ang nagtatanong tungkol sa ghost month. May ilan na naniniwala rito at may ilan ding hindi. Ano man ang inyong paniniwala, ang mensaheng lumalabas sa reading, hindi ang ghost month ang dapat mong katakutan. Mas dapat mong bantayan ang sarili mong desisyon. Kung papasok ka sa isang malaking investment, negosyo, o relasyon, huwag gawin dahil lamang sa pressure. Pag-isipan ng mabuti, mag-research, magdasal at gamitin ang intuition. Kung malinaw ang isip mo at maayos ang intention mo, mas makakagawa ka ng tamang desisyon. Huwag hayaan ang takot ang magdikta sa buong buwan mo. Mas makapangyarihan pa rin ang iyong free will, pananampalataya at maingat na pagpapasya. At ano ba ang dapat mong gawin sa buong month ng August? Una, tapusin ang mga bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. May unfinished chapter na kailangan ng isang isara. Ayan. Pangalawa, magkaroon ng disiplina sa pera. Hindi ito buwan para sa impulsive spending. May darating na bagay na kakailanganin ng ipon. Pangatlo, bitawan ng mga taong paulit-ulit kang inuubos. Hindi mo responsibility iligtas ang lahat. Nako, Gemini. Pang-apat, mag-invest sa sarili. Matuto ng bagong skill. Magbasa. Mag-aral, mag-upgrade ng kaalaman. May malaking pakinabang ito sa mga susunod na buwan. At panglima, patawarin ang sarili. May ilan sa inyong matagal nang dinadala ang guilt. Paulit-ulit mong sinisisi ang sarili mo sa mga nangyari noon. Ngayon, panahon para piliin ang healing. Hindi mababago ang nakaraan, pero maaari mong baguhin ang magiging direksyon ng hinaharap. Gemini, ito ang huling message ng iyong mga angels, giving and receiving. Sinasabi nila na ang buong universe ay kumikilos sa natural na cycle katulad ng paghinga. Humihinga tayo papasok, humihinga tayo palabas. Kung puro ka lang nagbibigay, darating ang araw na mapapagod ka. Kung puro ka lang tumatanggap, mawawala rin ng balance. Ngayong August, matutong tumanggap ng tulong. Kapag may taong gustong tumulong sa'yo, huwag agad tumanggi dahil lang gusto mong ikaw ang laging malakas. At kung ikaw naman ang nasa posisyon para tumulong, gawin mo ito ng may pagmamahal at walang hinihintay na kapalit. Kapag balance ang giving at receiving, mas malayang dumadaloy ang blessing sa buhay mo. Gemini, kuha tayo ng runes at ito ang huling simbolo para sa iyo, para sa reading natin nitong August 2026. Tandaan, this is collective reading ha, at hindi para sa lahat ang message. At ang iyong rune ay Algis. Ito ang rune ng divine protection. Hindi ibig sabihin na wala kang haharapin na problema ngayong August. Ang ibig sabihin nito, hindi ka nag-iisa. May protection kang hindi mo nakikita. May mga pagkakataong hindi natutuloy ang plano mo dahil inilalayo ka pala sa mas malaking problema. May mga taong kusang nawawala sa buhay mo dahil hindi na sila ang bahagi ng susunod mong chapter.
factor. Kapag nararamdaman mong parang hindi na ayon ng mga pangyayari, huwag agad isipin na pinaparusahan ka. Minsan, inililihis ka lamang ng universe sa landas na hindi para sa'yo. Magtiwala, magpatuloy, at huwag mawala ng pananampalataya. Bago tayo magtapos, muli kong ipaalala na collective reading ito. Hindi lahat ng sinasabi ko ay para sa bawat Gemini na nanonood. Kunin mo lamang ang mga message na tunay na nagre-resonate sa sitwasyon mo at hayaan ang iba na lumipas. Kung nais mo ng personal tarot reading o birth chart reading, maaari mo kong padalhan ng message. Ang personal reading ko ay may energy exchange dahil sa oras, intuition at malalim na paglalaanan ng energy ang ginagamit sa bawat session. Maraming salamat sa iyong oras at pagtitiwala. Maaari nyo ring bisitahin ang aking kabilang channel, Astro Luna Quest, Astrology and Birth Chart. Available din ang aking mga bracelets. Hangad ko na maging malinaw ang iyong landas ngayong August. Hanggang sa muli, Gemini, ingatan mo ang iyong sarili at pagpalain ka nawa ng Divine Creator. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli nating reading.